Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 571. Pagkatapos kumain, muling tiningnan ni Huang Feng ang kanyang storage box, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, nang maligo si Bai Xiaoro, pinili ni Huang Feng na mag-teleport. Diretso ang kanyang figure sa villa na napuntahan niya kanina. Nagulat si Huang Feng nang makitang kasama niya talaga si Little White. Sa pag-iisip na nakuha din ang Little White sa pamamagitan ng storage box, tila makatwira na maaari itong i-teleport ng storage box. Pagkarating sa isang bagong lugar, si Little White ay tila napaka-curious sa paligid. Para itong masayang tumatakbo, tuloy-tuloy itong tumakbo pataas at pababa ng hagdan. Habang tumatakbo ito ay sumigaw ito. Maririnig ang boses nito kahit saan sa villa. Dahil may ari-arian lamang si Huang Feng sa isang espasyo, isang tao lang ang maaari niyang tawagan ngayon. Hindi pa nagtagal mula nang ipatawag niya ang smart robot, kaya hindi na binalak ni Huang Feng na ipatawag muli ang bagay na iyon. Dumating si Huang Feng sa pagkakataong ito dahil, sa kanyang huling tour, nalaman niyang ang villa na ito ay talagang isang magandang lugar. Napakarangal ng dekorasyon dito, kahit na ang carpet sa lupa ay maaaring ibenta ng 6 na numero sa totoong mundo. Hindi rin mura ang solid wood furniture. Higit sa lahat, nakahanap din si Huang Feng ng malaking wine cabinet dito. Maraming red wine sa loob. Nakita o narinig ni Huang Feng ang ilang brand sa totoong mundo, ngunit mayroon ding mga hindi pa niya nakita noon. Malamang na sila ay mula sa ibang mga espasyo. Pumunta dito si Huang Feng sa pagkakataong ito para subukan at tingnan kung kaya niyang dalhin ang mga bagay dito sa totoong mundo. Ang carpet at muebles ay masyadong malaki at halatang hindi angkop para sa mga eksperimento. Kaya naman, casual na pumili si Huang Feng ng isang bote ng alak na hindi masyadong maganda sa wine cabinet. Hinawakan ni Huang Feng ang bote ng red wine sa kanyang kamay at pagkatapos ay nag-teleport sa totoong mundo. Nagulat siya nang makitang nasa kamay niya pa rin ang bote ng red wine. Kaya ko talagang dalhin ito sa totoong mundo. Nagulat na sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, bago siya naging masaya ng mahabang panahon, nakatanggap ng text message notification ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito at nagbago ang mukha niya. Ito ay isang text message mula sa bangko. Ipinaalala nito sa kanya na gumastos lang siya ng 50,000 yuan at ibinawas na ito sa kanyang bank card. Kakaiba, hindi ako gumamit ng pera ngayon lang. Bakit mas kaunti ang pera sa card? Si Huang Feng ay medyo nalilito. May nagnakaw ba ng card ko? Gayunpaman, kung alam niya ang password, bakit hindi niya inilabas ang lahat ng pera? Panipi, dahil nagbenta si Huang Feng ng mga antik noon, bagamat gumastos siya ng malaki noong binili niya ang winery, may pera pa rin siya sa card. Kung may nakakaalam talaga ng card number at password niya, dapat kinuha niya lahat ng pera niya. Hindi ito magiging tulad ngayon, kung saan 50,000 yuan lamang ang mas mababa. Dahil ba sa bote ng alak na ito? Tiningnan ni Huang Feng ang bote ng red wine sa kanyang kamay na inilabas niya sa villa. May mga hula siya sa kanyang puso. Sa katunayan, nahulaan na niya noon na ang storage box ay hindi magbibigay sa kanya ng ganoong obvious na butas. Kung napakadaling dalhin ang mga bagay sa villa sa totoong mundo, kikita si Huang Feng ng malaking pera. Sa makatuwid, habang si Huang Feng ay masaya ngayon, mayroon pa rin siyang panghihinayang sa kanyang puso. Ngayon, nang makita niya ang text message na ito, parang may naintindihan siya. Kaya, muling pumasok si Huang Feng sa villa at pumili ng isang bote ng red wine na ilalabas. Sure enough, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng isa pang text message. Sa pagkakataong ito, 30,000 yuan. Ang nawawala sa kanyang card. Halatang may kaugnayan sa alak na hawak niya ang perang ibinawas sa kanyang card. Gayunpaman, ang pangalawang alak na inilabas niya ay malinaw na hindi mas mura kaysa sa una. Hindi talaga bobo ang storage box. Umupo si Huang Feng sa sofa sa Villa Hall at bumulong sa sarili. Higit sa lahat, nalaman ni Huang Feng na pagkatapos niyang kumuha ng 2 bote mula sa kabinet ng alak, 2 magkaparehong bote ng alak ang na-refresh sa orihinal na posisyon. Sa madaling salita, hanggat may pera si Huang Feng at handang gumastos ng pera,
maaari niyang alisin ang hindi mabilang na kaparehong red wine mula rito. Tumikita. Napag-alitan si Huang Feng, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang hindi masisisi ang bagay na ito sa storage box. Kung tutuusin, hindi naman nila siya hiniling na kunin. Gayunpaman, hindi siya gumastos ng 80,000 yuan para bumili ng 2 bote ng red wine. Hindi naman siya masyadong maluho noon. Matapos malaman kung ano ang gusto niyang malaman, hindi intensyon ni Huang Feng na manatili rito. Kinuha niya si Little White, na hindi pa naglaro, at bumalik sa realidad. Ang tunog ng umaagos na tubig ay nasa banyo pa rin, ngunit iniisip ni Huang Feng ang nangyari sa kusina sa tirahan ni Suyamo noong gabi. Ang ganoong pagkakataon ay talagang nangyari sa pagitan niya at ni Tang Mazo. Gayunpaman, habang lihim na pinagsisihan ito ni Huang Feng, naalala rin niya ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang tunay na intimate contact sa isang babae. Natural, maaalala niya ito. Sa kasamaang palad, ang babae ay hindi ang kanyang magiging kasintahan, si Suyamo. Kung si Tang Mazo ay papalitan ni Suyamo, si Huang Feng ay malinaw na walang anumang psikolohikal na pasanin. Kasabay nito, ang kanyang relasyon kay Suyamo ay magiging isang hakbang na mas malapit. Kahit ano, nangyari ang nangyari. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Tang Mazo bukas. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kinabukasan, hindi muna pumunta si Huang Feng sa serbiserya, at hindi rin niya tiningnan ang kondisyon ng kanyang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Sa halip, dumiretso siya sa napagkasunduang lugar kasama si Tang Mazo. Pagkatapos mag-order ng kape, tahimik siyang umupo doon at naghintay sa pagdating ni Tang Mazo. Hindi pinahintulutan ni Tang Mazo si Huang Feng na maghintay ng matagal. Hindi nagtagal, nagpakita siya. Nakasuot siya ng isang pares ng salaming pang-araw sa kanyang mukha, at ang kanyang itim na buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng chiffon dress na nagpapakita ng kanyang matikas na figure. Bagamat walang gaanong tao sa cafe ngayon, nakakuha pa rin siya ng maraming atensyon. Nandito ka pala, nag-order ako ng kape para sa iyo. Hindi ko alam kung gusto mo ito, sabi ni Huang Feng kay Tang Mazo. Makikita na si Tang Mazo ay tila nagsikap na magbihis ngayon. Gayunpaman, pagkatapos na maupo si Tang Mazo at tanggalin ang kanyang salaming pang-araw, nakikita pa rin ni Huang Feng ang kanyang maitim na bilog. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagpuyat niya o dahil siya mismo ang nagme-makeup. Nang makita ni Tang Mazo si Huang Feng na nakaupo sa tapat niya, mayroon pa rin siyang hinanakit sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa one-word text message kahapon at sa hindi pagkakaunawaan sa kusina, kundi dahil din sa naging dahilan ng hindi siya makatulog ng maayos kagabi ni Huang Feng. Hanggat ipinikit niya ang kanyang mga mata, lilito sa kanyang isip ang imahe ni Huang Feng na hinahalikan siya. Bukod dito, siya rin ang nagkusa na buksan ang kanyang bibig at tumugon kay Huang Feng. Namula siya sa mga larawang iyon. Kaya naman, hindi siya makatulog hanggang hating gabi. Kaya naman, nang magising siya kaninang umaga, mayroon siyang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Inis na inis siya nito, at ngayong nakita niyang napakabuti ng espiritu ni Huang Feng, lalo siyang nalungkot sa kanyang puso. Kabanata 572. Palitan mo. Hindi ako mahilig uminom ng ganito. Malamig na sabi ni Tang Mazo. Nang marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, alam niyang may problema siya. Maaaring hindi madaling malutas ang usapin ngayon. Ang saloobin ni Tang Mazo ay naroon na. Gayunpaman, agad na hiniling ni Huang Feng ang waiter na lumapit at palitan ng kape para kay Tang Mazo. Ang waiter ay orihinal na natulala sa kagandahan ni Tang Mazo, ngunit pagkatapos na maramdaman ang hindi malapitan na aura mula sa kanya, desidido siyang umalis. I'm very sorry sa nangyari kahapon. It was a misunderstanding. Bilang isang lalaki, nagkusa si Huang Feng na panagutin ang bagay na ito. Kahit na ang insidenteng iyon ay lumipas na ng isang gabi, nang magsalita si Huang Feng tungkol dito, ang mukha ni Tang Mazo ay hindi maiwasang mamula. Medyo nahihiya siya sa puso niya, pero hindi niya pinahalata. Hindi pagkakaunawaan. Natatakot ako na hindi maipaliwanag ang pangyayari kahapon bilang isang hindi pagkakaunawaan, di ba? Si Tang Mazo ay halatang hindi nasisiyahan sa salitang, hindi pagkakaunawaan, na sinabi ni Huang Feng. Sa simula, nabanggan ni Tang Mazo si Huang Feng, at pagkatapos ay naglapat ang mga labi ng dalawa.
Talagang hindi pagkakaunawaan iyon. Kung ang dalawa ay hiwalay sa oras na iyon, ang insidenteng ito ay talagang maaaring ipaliwanag bilang isang hindi pagkakaunawaan. Si Huang Feng ay walang anumang psikolohikal na pasanin. Bagamat si Tang Mazo ay magiging lubhang malungkot dahil ang kanyang unang halik ay hindi sinasadyang nawala, wala na siyang pakialam gaya ng ginagawa niya ngayon. Ang susi ay matapos aksidenteng maglapat ang mga labi ng dalawa, hindi agad naghiwalay ang dalawa. Dinilaan pa ni Huang Feng ang mga labi ni Tang Mazo gamit ang kanyang dila. Natural na hindi alam ni Tang Mazo na iyon ay ang walang malay na pag-uugali ni Huang Feng. Naisip niya na sinasadya ni Huang Feng, kaya nangyari ang sumusunod na insidente. Sa makatuwid, naisip niya na ang insidenteng ito ay pangunahing kasalanan ni Huang Feng. Bueno, tila hindi ito maipaliwanag bilang isang hindi pagkakaunawaan, tapat din na sinabi ni Huang Feng, ang bagay na ito ay talagang kasalanan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Napakalamig pa rin ang boses ni Tang Mazo, at hindi ito nagbago dahil sa magandang ugali ni Huang Feng. Dati, siya ay isang kaakit-akit na babae na nakangiti sa lahat ng kanyang nakilala, ngunit ngayon, siya ay isang iceberg beauty. Bagamat lahat sila ay may kanya-kanyang alindog, ang gayong pagbabago ay halatang naging hindi komportable si Huang Feng. Kung ganoon ano ang iyong gagawin? Casual na sabi ni Huang Feng. Bago siya dumating ay napag-isipan na niya ito. Hanggat hindi masyadong marami ang kahilingan ni Tang Mazo, papayag siya. Dahil sa mga salita ni Huang Feng, bahagyang natigilan si Tang Mazo. Sa katunayan, mula kagabi, iniisip niya kung paano niya dapat tretuhin si Huang Feng at haharapin ang bagay na ito. Gayunpaman, ang problemang ito ay nagpaisip sa kanya ng mahabang panahon, at hindi pa rin siya makabuo ng isang magandang solusyon. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay ang malapit ng maging kasintahan ni Su Yamo. Bukod dito, bago ang insidenteng ito, siya mismo ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng. Sa makatuwid, kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay kay Huang Feng, hindi niya ito magagawa. Gayunpaman, kung hahayaan lang niya si Huang Feng, tiyak na hindi siya magkakasundo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, labis siyang sinamantala ni Huang Feng. Kung hahayaan niya lang ito, siguradong hindi niya ito matatanggap sa puso niya. Kaagad, bigla niyang naisip ang pinakamalaking problemang kinakaharap niya ngayon. Maaari niyang ganap na hayaan si Huang Feng na kumpletuhin ito. Tinulungan siya ni Huang Feng na makamit ang kanyang layunin na napakahusay. Kahit na hindi niya ito makamit, wala siyang mawawala. Bukod dito, ito ay isang napakahirap na bagay, na maaaring magamit upang gawing mahirap ang mga bagay para kay Huang Feng. Sa pag-iisip nito, talagang nagpakita ng ngiti si Tang Mazo sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ni Huang Feng ang ngiti ni Tang Mazo, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Huang Feng, masasabing magkakilala na tayong dalawa noon pa man. Kung hindi nangyari ang pangyayari kahapon, magiging mabuting magkaibigan tayo. Ayokong pahirapan ka. Basta tulungan mo akong gawin ang isang bagay, isusulat natin ang nangyari kahapon, at hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Ang malaking bato ng yelo sa mukha ni Tang Mazo sa wakas ay nawala, at napalitan ito ng kanyang karaniwang kaakit-akit na ngiti. Ano ito? Maingat na tanong ni Huang Feng. Napakasimple. Tulungan mo akong alisin ang kontrol ng pamilya at hayaan mo akong magkaroon ng kalayaan. Tinitigan ni Tang Mazo si Huang Feng at sinabing. Nang sabihin niya ang salitang, kalayaan, isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Alisin ang kontrol ng pamilya. Bigyan ka ng kalayaan. Si Huang Feng ay medyo nalilito. Sa kanyang opinyon, medyo malaya si Tang Mazo. Maaari siyang pumunta kung saan niya gusto at gawin ang anumang gusto niya. Walang sino man ang kumokontrol sa kanya. Oo, sinabi ni Tang Mazo, sa tingin mo ba napakalibre nito? Sa totoo lang, hindi naman. Mula sa murang edad, naayos na ang lahat para sa akin. Saang school ako papasukan, saang major na mag-aaral, kung sino ang pwede kong kaibiganin, ano ang hindi ko magawa, at iba pa. Ang lahat ay kontrolado ng isang tao. Walang gaanong kalayaan. Panipi, nang sabihin ni Tang Mazo ang mga bagay na ito, may kaunting galit at kaunting ayaw sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Huang Feng at hindi naputol ang pagsasalaysay ni Tang Mazo.
Si Tang Mazo ay halatang maraming bagay sa kanyang puso na gusto niyang sabihin. Ang mga bagay na ito ay maaaring matagal nang nasa puso niya. Ang mga bagay na ito, kung tutuusin, kaya kong tiisin ang mga ito. Kung tutuusin, ang mga kondisyon ng pamumuhay ko ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga tao mula noong bata pa ako. Kumain ako ng masasarap na pagkain, nagsuot ng magagandang damit, at gumamit ng magagandang bagay. Kaya, alam ko na dapat kong tanggapin ang mga kaayusan na ito at mawala ang mga kalayaang ito. Wala akong pagtutol, patuloy ni Tang Mazo. Gayunpaman, ang pinaka hindi ko matanggap ay wala akong choice sa sarili kong pagsasama. Hindi man lang ako makapagsalita. Kung ano ang ihanda ng pamilya ko para pakasalan ako, kaya ko lang sundin, kahit tanga ang kabilang partido. Siyempre, alang-alang sa reputasyon ng pamilya, hindi mataas ang posibilidad na maging tanga ang kabilang partido. Gayunpaman, ayoko nang mabuhay, hindi ko naman gustong mabuhay, sa gulo ng buhay ko. Maaari akong magsimula ng isang kumpanya kung gusto ko, at maaari akong manirahan dito kung gusto ko. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pansamantala dahil ang ilang taon na ito ang huling pagkakataon na magagawa ko ang aking sarili bago ako magpakasal. Kapag nasa hustong gulang na ako, kailangan kong magpakasal. Isa pa, maraming beses na akong hinihimok ng pamilya ko, pero pinigilan ko. Gayunpaman, alam kong hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Pagdating ng panahon, kailangan kong tanggapin ang ayos ng pamilya ko. Panipi, nagpatuloy si Tang Mazo at walang pakialam kung nakikinig si Huang Feng o may anumang opinyon. Matagal na niyang hawak ang mga salitang ito sa kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin ang mga ito. Pakiramdam niya ay kung hindi niya masabi ng malinaw ang mga ito, mamamatay siya sa hininga. Sa makatuwid, kung ito ay upang hayaan si Huang Feng na tulungan siya o upang makahanap ng isang tao na magsasabi ng gusto niyang sabihin, si Tang Mazo ay hindi tumigil pagkatapos niyang ibuka ang kanyang bibig. Kabanata 573. At saka, hindi pumayag ang pamilya ko na magtayo ako ng kumpanya sa Jiangzhou sa pagkakataong ito. Hindi lang nila ako binigyan ng kahit anong tulong, pero patuloy pa rin nila akong hinahadlangan. Ang perang ginamit ko sa pag-set up ng kumpanya ay galing sa sarili kong pribadong savings. Kung hindi dahil sa hindi ko kailangan ng masyadong maraming pera, malamang na hindi ko na talaga nagawang magtayo ng kumpanya. Patuloy pa rin ang pagsasalaysay ni Tang Mazo, at si Huang Feng ay nakikinig din ng mabuti. Sa unang pagkakataon, nakiramay siya sa maganda at kaakit-akit na dalagang ito. Kung ganoon, paano kita matutulungan? Paano ko makukumbensi ang iyong pamilya? Malinaw, hindi sila makikinig sa akin, sabi ni Huang Feng kay Tang Mazo. Actually, may paraan pa para matulungan akong mawala ang kontrol ng pamilya ko. Bagamat maaaring hindi gumana ang pamamaraang ito, may pag-asa pa rin. Ito rin ang dahilan kung bakit bigla akong nagtayo ng kumpanya. Sa wakas ay tumingin muli si Tang Mazo kay Huang Feng at sinabi. Matapos sabihin ang kanyang isip, si Tang Mazo ay nasa mas mabuting kalagayan na ngayon. Hindi niya akalain na si Huang Feng ay kasing puot ng dati. Anong paraan ito? May kinalaman ba ito sa pag-set up ng isang kumpanya? Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Bueno, sa katunayan, si Sister Yamo ang nagpaalala sa akin ng pamamaraang ito, sabi ni Tang Mazo. Yamo, ano ang kinalaman nito sa kanya? Lalong naguluhan si Huang Feng. Itinuloy mo na si Sister Yamo, at mukhang maganda ang relasyon ninyong dalawa. Don't tell me na hindi mo alam ang sitwasyon niya. Sa pagkakataong ito, si Tang Mazo na ang maging mausisa. Matagal nang magkasama sina Huang Feng at Su Yamo. Logically speaking, dapat niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon ni Su Yamo. Hindi ko talaga alam. Umiling si Huang Feng at sinabing, ang alam ko lang ay dapat maging mabuti ang kanyang pamilya. At saka, gusto ko siya at ang paghabol sa kanya ay walang kinalaman sa kanyang pamilya. Well, parang hindi mo talaga alam. Nakita ni Tang Mazo na mukhang hindi nagsisinungaling si Huang Feng, at sigurado siyang hindi talaga alam ni Huang Feng ang sitwasyon ni Su Yamo. Ano ang kalagayan niya? Katulad ng sa iyo, sabi ni Huang Feng nang may mabigat na puso. Oo, hindi ito itinanggi ni Tang Mazo. Sister Yamo, to be exact, pati si Meng Zhao, halos pareho lang ang sitwasyon naming tatlo. Kami ni Meng Zhao ay may magkatulad na family background.
Medyo mahirap ang pamilya ni Sister Yamo, pero hindi yun isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao. At dahil dito, ang pamilya ni Sister Yamo ay inaabangan ng pag-akyat sa social ladder. Malinaw din na gamitin ang kanilang mga anak para sa isang ideya, mas ligtas. Nakita ni Huang Feng na ang kanyang ideya ay nakumpirma, at ang kanyang puso ay bumigat. Ito ay bahagyang dahil sa pagpindot sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng lahat, siya ngayon ay nasa isang quasi-boyfriend at girlfriend na relasyon kay Suyamo. Ang bagay ni Suyamo ay bagay sa kanya, at tiyak na kailangan niyang tulungan si Suyamo. Sa kabilang banda, ayon sa paglalarawan ni Tang Mazo, alam din ni Huang Feng na si Yamo ay malamang na namumuhay ng isang buhay na inayos ng iba mula pa noong siya ay bata pa. Marahil ay hindi niya magawa ang gusto niyang gawin, at walang paraan para maging tunay siyang masaya. So, ngayon pwede mo bang sabihin sa akin kung paano kita matutulungan, or rather, help you change your fate? Tumingin si Huang Feng kay Tang Mazo at sinabi. Kung tungkol lang ito kay Tang Mazo, sinubukan ni Huang Feng ang lahat para tumulong dahil sa nangyari kahapon. Gayunpaman, sinusubukan lamang nito ang kanyang makakaya. Ito ay malinaw na hindi sa parehong antas ng sinusubukan ang kanyang makakaya. Gayunpaman, ngayong kasali na si Suyamo, halatang nagbago ang iniisip ni Huang Feng. Gaano man kahirap baguhin ang kanilang kapalaran, kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang gawin ito, at kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang gawin ito, at kailangan niyang gawin ito. Sobrang inggit ako kay Ate Yamo. Hindi kaagad sinabi ni Tang Mazo ang ideyang iyon. Sa halip, humigop siya ng kape at naiinggit na sinabi, nakahanap siya ng katulad mo. Gusto ka niya, at gusto mo rin siya. At saka, handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Natural na nakita ni Tang Mazo ang pagbabago sa ugali ni Huang Feng. Matapos marinig na si Sister Yamo ay nasa parehong sitwasyon, halatang mas nag-aalala si Huang Feng sa bagay na ito. Noong nalaman namin ni Meng Zhao na gusto ka ni Sister Yamo, kahit hindi ko sinubukang pigilan katulad ng ginawa ni Meng Zhao, hindi ko iyon pinag-isipan ng mataas sa puso ko. At saka, naramdaman ko rin na hindi ka sapat para kay Sister Yamo. Pero ngayon, mukhang natagpuan na ni Sister Yamo ang tamang tao. Hinahangaan ko ang panlasa niya, sabi ni Tang Mazo. Makakahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa iyo sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. You just took my first kiss, and you are saying this now. Hindi ka ba nahihiya? Tiningnan ni Tang Mazo si Huang Feng nang may paghamak. Namula si Huang Feng at umubo ng 2 beses. Hiyang-hiya siya, pero mahina pa rin ang pag-ungol niya, first kiss ko rin yan. First kiss ko rin kinuha mo. Pinandilatan ni Tang Mazo si Huang Feng, ngunit halatang walang sinabi tungkol sa unang halik kay Huang Feng. Sa kanyang opinyon, kahit na ito ang unang halik ni Huang Feng, paano may kukumpara ang unang halik ni Huang Feng sa kanya? Well, pag-usapan natin kung paano ka namin matutulungan, sabi ni Huang Feng. Gusto ng pamilya na sumali ang mga anak natin sa marriage alliance dahil gusto nilang makakuha ng benefits. As long as we can bring them enough benefits, baka magbago ang isip nila. Walang ibang sinabi si Tang Mazo sa pagkakataong ito. Sa halip, direktang sinabi niya kay Huang Feng. Siguro, naguguluhan si Huang Feng. Siyempre, siguro, kasi, posible rin na pagkatapos nating magdala ng sapat na benepisyo sa pamilya, ipagpipilitan pa rin ng mga matandang fogey na yan sa sarili nilang pananaw. Tapos, wala nang ibang paraan, ani Tang Mazo. Tumango si Huang Feng. Ito ay posible. Kung tutuusin, kadalasan, ang alyansa ng kasal sa pagitan ng mga pamilya ay para sa networking at iba pang bagay, hindi para sa mga benepisyo lamang. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ito na ang huli at tanging pagkakataon natin, kaya't hindi namin gustong pabayaan ito. Dahil dito ay pumunta sina Sister Yamo at Meng Zhao sa Jiangzhou upang iset up ang Changzhou Group. At nagsimula rin ako ng bagong kumpanya sa ilalim ng kanilang payo, sabi ni Tang Mazo. Well, kung may pagkakataon, hindi natin dapat isuko. Tumango si Huang Feng bilang pagsang-ayon. Kung gayon, anong antas ang kailangan nating maabot para matugunan ang kanilang mga kinakailangan? Napakahusay na ng Changzhou Group na itinayo ni Yamo at Xi Meng Zhao, di ba? Natugunan ba nito ang mga kinakailangan? Panipi, hindi. Umiling si Tang Mazo. Napakalayo pa naman nito.
Ganyan kataas ang requirements. Nagulat si Huang Feng. Dapat malaman ng isang tao na ang Changzhou Group ay itinuturing na ngayon na isang malaking grupo sa Qing Province, at isa rin itong kilalang negosyo sa bansa. Ito ang tagumpay na nakamit ni Su Yamo at Xi Mengzhou pagkatapos ng 2 taon ng pagtatayo ng kumpanya. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin nasisiyahan ang pamilya sa likod nila. Kabanata 574. Oo, tumango si Tang Mazo at sinabi, sa mata ng mga ordinaryong tao, ang Changzhou Corporation ay talagang isang malaking korporasyon. Gayunpaman, sa mata ng mga pamilya ni Sister Yamo at Mengzhou, malayo pa rin ito sa kanila. Mataimtim na tumango si Huang Feng. Tila mataas ang inaasahan ng mga pamilya ni Yamo at Xi Mengzhou sa bagay na ito. Gayunpaman, kahit na ito ay mataas, sina Yamo at Xi Mengzhou ay malinaw na hindi ibibigay ang pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Ngayon, kasama na rin si Tang Mazo. Naiintindihan ko. I will try my best to help you. Tumango si Huang Feng at sinabi. Kaya mo ba talaga? Medyo nagdududa si Tang Mazo. Alam niya kung gaano kahirap ang bagay na ito sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa katotohanan na talagang ayaw niyang isuko ang huling pagkakataong ito upang makamit ang kalayaan, matagal na siyang sumuko. Kung wala ang tulong ng kanyang pamilya, nang walang suporta ng mga koneksyon, at maging ang pamilya ay malamang na maging isang hadlang. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, madaling isipin kung gaano kahirap makakuha ng mga resultang inaprubahan ng kanyang pamilya. Nang humiling si Tang Mazo kay Huang Feng, sa katunayan, wala siyang gaanong pag-asa. Gayunpaman, hindi niya gustong bitawan si Huang Feng ng madali, kaya hiniling niya sa kanya na gawin ang isang mahirap na bagay. Bukod dito, may isa pang dahilan. Gusto kasi niyang makahanap ng makakausap tungkol sa mga bagay na matagal nang nasa puso niya. Malinaw, si Huang Feng ay isang mahusay na kandidato. Gayunpaman, sa paghusga sa reaksyon ni Huang Feng, halatang may tiwala siya sa bagay na ito. Nagulat ito kay Tang Mazo. Sinabi na niya kay Huang Feng ang mga detalye ng sitwasyon, at malamang, alam na ni Huang Feng ang hirap ng bagay na ito. Talagang hindi niya binago ang kondisyon ng bagay na ito at talagang sumang-ayon siya dito. Bagaman hindi ako sigurado kung magagawa ko ito, sa palagay ko ay may pag-asa pa rin. Sabi ni Huang Feng, bagamat talagang napakahirap ng bagay na ito para sa mga ordinaryong tao, sa tulong ng storage box, may pag-asa nga na makumplito niya ito. Naiintindihan mo ba talaga ang hirap nito? Si Tang Mazo ay halatang hindi pa rin naniniwala sa kanya. Siyempre, kahit ang kasalukuyang Changzhou Group ay hindi makakamit ang mga inaasahan ng iyong pamilya. Kung gayon, makakamit lamang natin ang mas magagandang resulta. Kung hindi sapat ang pagiging isang kilalang kumpanya sa bansa, kung gayon tayo ang magiging pinakamahusay sa bansa. Kung hindi sapat ang pagiging pinakamahusay sa bansa, kung gayon tayo ang magiging pinakamahusay sa mundo. Maaabot natin ito sa huli, sabi ni Huang Feng. Bush *T. Number 1 in the world. Kung mapapabilang mo ang Changzhou Group at ang kumpanya ko sa top 500 sa mundo, malamang iba ang tingin sa amin ng pamilya ko. Gayunpaman, naramdaman ni Tang Mazo na nagyayabang si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa Huaxia, iilan lamang sa mga negosyong pag-aari ng estado ang maaaring magpakita ng kanilang mga mukha sa nangungunang 500 sa mundo. Bukod dito, ang kanilang ranggo ay hindi mataas, at walang kahit isang pribadong negosyo. Kung talagang makapasok ang kanilang kumpanya sa top 500 sa mundo, gaano man kataas ang expectations ng pamilya nila, mababago nila ang tingin nila sa kanila. Napakahirap bang makapasok sa nangungunang 500 sa mundo? Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Kung ang storage box ay hindi sumailalim sa pangalawang pag-upgrade, si Huang Feng ay hindi magkakaroon ng labis na kumpiyansa. Sa bagay, sa mga oras na iyon, random ang gusto niyang makuha. Hindi niya alam kung kailan siya makakakuha ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Higit pa rito, ito ay mas mahusay kaysa sa mga bagay ng parehong uri sa mundong ito. Gayunpaman, ngayong na-upgrade na muli ang storage box, nagkaroon ng karagdagang exchange function. Hanggat may pera siya, kaya niyang ipagpalit ang gusto niya. Hindi ba ang kumpanya ni Yumo ay nagbebenta ng mga pampababa ng timbang at mga pampaganda? Pagkatapos, ipagpapalit niya ang mga mahiwagang at napaka-epektibong produkto.
Hindi siya naniniwala na ang kanyang kumpanya ay hindi maaaring umunlad at umunlad sa mga bagay na iyon. Mas madaling pamahalaan ng kumpanya ni Tang Mazo. Hindi ba nagtayo na siya ng winery ngayon? Kapag dumating ang oras, maaari niyang direktang ibigay sa kanya ang mga karapatan sa pamamahagi. Ang kanyang alak ay napatunayan sa ibang panahon at espasyo. Walang problema sa kalidad ng kanyang alak. Kung hindi ito nagustuhan ng mga tao sa totoong mundo, maaari rin siyang makipagpalitan ng ibang uri ng formula ng alak. Anyway, maraming ganoong bagay sa listahan ng palitan ng storage box. Maaari kang magpatuloy sa pagyayabang, ngunit hanggat maaari mo akong tulungan na gawin ito, wala akong pakialam sa nangyari sa kusina kahapon, sabi ni Tang Mazo. Pagkatapos noon, bigla siyang kumandat kay Huang Feng. If you want to try the feeling last night, I can also consider it. Kalimutan mo na, ayokong maging eunuch kapag nalaman ni Yumo. Kinaikit ni Huang Feng ang kanyang leeg at sinabing, tungkol sa sinabi mo, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Kahit na hindi para sa iyo, para kay Yumo, hindi ako mag-iisip ng paraan. You have the heart, but you don't have the guts. Sino ba yung naglabas ng dila para akitin ako kahapon? Ngayon, nagpapanggap kang mabuting tao. Sinabi ni Tang Mazo na may pang-aalipusta, bukod dito, kahit na magkaibigan kami ni Sister Yamo, napakasakit ng sinabi mo. Hindi ko talaga alam kung bakit mahuhulog si Sister Yamo sa isang tulad mo na hindi marunong magsalita. Hindi alam ni Tang Mazo kung bakit hindi siya komportable at hindi nasisiyahan nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Batay sa relasyon ni Huang Feng at Sister Yumo, hindi nagkamali si Huang Feng na sabihin iyon. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Tang Mazo nang marinig niya ito, kaya sinira niya si Huang Feng. Hindi alam ni Huang Feng kung paano niya nasaktan ang babaeng ito, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman dahil siya ang nagkamali. Sa makatuwid, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang pagpuna. Sige, iyon na ang pagitan natin. Basta't gagawin mo ito para sa akin, ayos lang. Pero, kailangan kong ipaalala sa iyo na wala na akong gaanong oras. Baka 2 o 3 taon na lang ang natitira sa akin. Sa panahong ito, kung hindi ko makakamit ang magagandang resulta na ikinakontento ng pamilya ko, makakapag-asawa na lang ako sa ilalim ng kaayusan ng pamilya ko. Pagdating ng panahon na iyon, hindi mo ako sasamantalahin kay Yu at hindi mo ako hahayaan na umalis, pagkabirhen. Sabi ni Tang Mazo kay Huang Feng. Talagang natatakot siya na tutulungan lamang ni Huang Feng si Sister Yumo at kalimutan siya dahil sa kakulangan ng oras. Sa makatuwid, maaari lamang niyang bantaan si Huang Feng. Hey, you can eat whatever you want, but you can't say whatever you want. I just kissed you. Kailan ko kinuha ang virginity mo? Sigaw ni Huang Feng. Medyo nahihiya si Tang Mazo nang makita niyang maraming tao ang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, sa oras na ito, malinaw na hindi siya maaaring sumuko. Kung gusto mo, hindi imposible. Basta, tulungan mo akong makuha ang kalayaan ko, i-consider ko. Si Tang Mazo, syempre, ay nagbibiro. Gayunpaman, nalaman niyang nang sabihin niya ito, walang pagtutol sa kanyang puso. Dahil sa pagtuklas na ito, medyo natarante siya at medyo natakot. Kabanata 575. Nang marinig ang mas mapang-akit na mungkahi ni Tang Mazo, hindi naging masaya si Huang Feng. Medyo natakot pa siya. Malinaw na si Tang Mazo ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Mas mabuti pang huwag niya itong hawakan. Gayunpaman, habang mas iniiwasan siya ni Huang Feng, mas interesado si Tang Mazo kay Huang Feng. Nang makitang iniiwasan siya ni Huang Feng tulad ng salot, labis na nalungkot si Tang Mazo. Anuman ang kanyang sariling kwalipikasyon o kondisyon ng kanyang pamilya, hindi siya mas masama kaysa kay Sister Yamo. Bakit napakababa ng tingin ni Huang Feng sa kanya? Mazo, bakit ka nandito? Kung paanong napakasama ng ugali ni Tang Mazo kay Huang Feng, bigla siyang nakarinig ng nagulat na boses. Gayunpaman, nang marinig ang boses na ito, kumunat ang noo ni Tang Mazo kahit hindi siya lumingon. Ito ay dahil nakilala niya ang may-ari ng boses na ito. Noong nasa kabisera siya, madalas niyang marinig ang boses na ito. Ito ay hindi kasiya siya tulad ng hagong ng mga langaw. Si Huang Feng, na nakaupo sa tapat ni Tang Mazo, ay malinaw na nakita ang pagkasuklam sa mukha ni Tang Mazo.
Mas masama ang ekspresyon nito kaysa noong ginagamot niya ito ngayon. Hindi lumingon si Tang Mazo, ngunit ang may-ari ng boses ay nakarating na sa upuan sa pagitan ni Tang Mazo at Huang Feng. Tumingin siya kay Tang Mazo na may pagtataka na ekspresyon. Mazo, ako ito, Pang Chengfu. Sabi ng binata kay Tang Mazo. Alam kong ikaw yan. Pang Chengfu, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo akong tawaging Mazo. Tawagin mo ako sa buong pangalan ko o Miss Tang. Tumingin si Tang Mazo sa binata at sinabing may hindi magandang ekspresyon. Mazo, we are so familiar with each other. Calling you by your full name sounds eerie. May ngiti pa sa mukha ang binata habang sinasabi, bakit mo ako iniiwasan sa lahat ng oras na ito? Ilang beses na kitang hinanap pero hindi kita nakita. Dahil ayaw kitang makita, walang awa na sinabi ni Tang Mazo, tsaka, huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa Jiangzhou. Dahil nandito ka para labanan ako, inaasahan mo bang magiging mabait ako sa iyo? Mazo, I am doing this for your own good. I want you to know that it is not so easy to do business. I want you to back off and not have any unrealistic thoughts. Kung talagang interesado ka sa negosyo at gustong magsimula ng kumpanya, hahayaan kitang gawin ito pagkatapos nating ikasal. Si Pang Chengfu ay hindi inis sa ugali ni Tang Mazo. Tila labis siyang nag-aalala kay Tang Mazo. Pang Chengfu, uulitin ko, wala akong kinalaman sa iyo. Hindi kita pakakasalan. Sumuko ka na lang, ang ideya. Mataas ang tingin sa iyo ng mga kapamilya ko, pero, malakas na sabi ni Tang Mazo kay Pang Chengfu. Kasabay nito, bahagyang binigyang pansin niya ang ekspresyon ni Huang Feng pagkatapos marinig ang mga salita ni Pang Chengfu. Natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Huang Feng. Ang maliliit na aksyon ni Tang Mazo ay hindi nakaligtas sa obserbasyon ni Pang Chengfu. Dahil sa pag-uugali ni Tang Mazo, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay naging medyo pangit. Nang makita niya si Tang Mazo na nakaupo kasama ang isang kakaibang lalaki, naisip niya na si Huang Feng ay isa sa mga manliligaw ni Tang Mazo. Kung tutuusin, maraming ganoong tao sa Beijing. Sa panlabas, mukhang hindi tinatanggihan ni Tang Mazo ang mga taong iyon. Gayunpaman, alam ni Pang Chengfu na hindi sila gusto ni Tang Mazo at wala siyang pakialam sa kanilang iniisip. Gayunpaman, ang maliit na aksyon ni Tang Mazo ay nagpakita na ang lalaking kaharap niya ay tiyak na hindi kasing simple ng isa sa kanyang mga manliligaw. Si Tang Mazo ay labis na nagmamalasakit sa kanyang opinyon. Obviously, hindi ordinaryo ang relasyon ng dalawa. Paano ito tatanggapin ni Pang Chengfu, na itinuturing si Tang Mazo bilang kanyang sariling eksklusibong ari-arian? Mazo, huwag ka nang tumakas. Kaya mo bang kontrahin ang desisyon ng iyong pamilya? Batay lamang sa karumal-dumal na kumpanya na kasisimula mo lang. Itigil ang pangangarap. Sumama ka sa akin sa Beijing, at pagkatapos ay hintayin mong pakasalan ako at maging misis. Pang, sabi ni Pang Chengfu kay Tang Mazo. Hindi na ako babalik. Sabi ni Tang Mazo na may matatag na ekspresyon. Kahit makatakas ka sandali, hindi ka makakatakas ng tuluyan. Maaari ka bang manatili sa Jiangzhou magpakailanman? Kahit papayag ako, ayaw ng pamilya mo. Napakapangit ng ekspresyon ni Pang Chengfu sa oras na ito. Siya rin ay isang mapagmataas na tao. Paulit-ulit na tinanggihan ni Tang Mazo, at sa harap ng ibang tao na maaaring kamag-anak ni Tang Mazo, hindi niya maibabawas ang kanyang pride. That's my business. Huwag kang makialam. Umiling si Tang Mazo at sinabi. Alam din niya na hindi siya maaaring manatili sa Jiangzhou magpakailanman. Gayunpaman, kalagkarin niya ito hanggat kaya niya. Ayaw na niyang bumalik sa Beijing, na parang hola. Mazo, huwag kang ang tanga. Sumama ka sakin. Si Pang Chengfu ay nasa masamang kalagayan na. Ang kanyang kaunting pasensya ay naubos ni Tang Mazo. Sa makatuwid, hindi niya intensyon na makipag-usap ng walang kaparirikan kay Tang Mazo. Direkta niyang inabot si Tang Mazo at gusto siyang kaladkarin palayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sayo. Sumigaw si Tang Mazo. Nakagawa na sila ng malaking kaguluhan dito. Mukhang naglalakad ang manager doon. Obviously, napansin niya ang sitwasyon dito. Gayunpaman, bago dumating ang manager, nakita ni Pang Chengfu na biglang may kamay sa tabi niya at hinawakan ang braso niya. Bigla niyang naramdaman na ang braso niya ay nakaklamp ng isang pares ng plays, at hindi siya makagalaw.
Kaibigan, hindi mo ba nakikita na ayaw niyang hawakan mo ang kanyang ina? Ang taong humawak sa braso ni Pang Chengfo ay si Huang Feng na nakaupo sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, bagamat kalmado pa rin ang kanyang mukha, may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Sino ka sa tingin mo? Hindi ko kailangan na makialam ka kapag kinakausap ko ang girlfriend ko. Kung ayaw mong mamatay, bitawan mo ako dali. Si Pang Chengfo ay orihinal na walang kahit kaunting magandang impresyon kay Huang Feng, ang lalaking si Tang Mazo ay tila labis na nagmamalasakit. Ngayon na talagang nang-ahas si Huang Feng na lumabas at makialam sa kanyang mga gawain, natural na mas galit ang kanyang puso. Pinagalitan ni Pang Chengfo si Huang Feng habang sinusubukang kumawala sa kontrol ni Huang Feng. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, walang paraan para makawala sa kontrol ni Huang Feng. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng, ngunit ang lakas ng kanyang kamay ay lumalakas at lumalakas. Ngayon, kahit na ang ilang mga third-rate na martial arts masters ay maaaring hindi makayanan ang kanyang lakas, lalo pa ang isang lalaking tulad ni Pang Chengfo na mas masahol pa sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, noong una, si Pang Chengfo ay may lakas pa rin na pag-alitan si Huang Feng. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang kanyang mukha ay medyo ube, at wala siyang lakas na pag-alitan si Huang Feng. Sa halip, iniisip niya kung paano makakatakas mula sa kontrol ni Huang Feng. Bitawan mo, bilasan mo. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Sa oras na ito, kahit ang dating pagpapanggap ni Pang Chengfo ng kabaitan ay nawala ng walang bakas. Patuloy niyang binyantaan si Huang Feng, umaasang bibitawan siya ni Huang Feng dahil sa takot. Kabanata 576. Dahil sa pananakit ng kanyang braso, wala ng lakas si Pang Chengfo na sunggaban si Tang Mazo. Matapos makawala si Tang Mazo mula sa kanyang pagkakahawak, hinimas niya ang kanyang palso at naglakad papunta sa gilid ni Huang Feng. Malinaw na gusto niyang tumayo sa parehong panig ni Huang Feng. Wala siyang intensyon na magmakaawa para kay Pang Chengfo. Nang makita ni Pang Chengfo ang sitwasyong ito, ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-alam. Sa kanyang opinyon, pinagtaksilan siya ni Tang Mazo at nakikipag-ugnay sa isang random na lalaki sa labas. Nagalit ito kay Pang Chengfo. Kayong mag-asawang nangangalunya, Tang Mazo, isa kang sikat na socialite sa Beijing. Paano ka makakahanap ng gayong padyak sa isang maliit na lugar tulad ng Jiangzhou? Hindi ka ba nahihiya? Bulag ba ang iyong mga mata? Paano ako hindi mas mahusay kaysa sa maliit na padyak na ito? Umuungol si Pang Chengfo kay Tang Mazo. Sa paningin ko, isa ka lang linta na naghihintay na mamatay. Hindi ka talaga may kukumpara kay Huang Feng. Walang awang umatake si Tang Mazo. Kalokohan. Tingnan mo, isang padyak, at isang kaawa-awang B****. Mahigit 10,000 yuan ang natitira sa iyo. Paano mo magugustuhan ang gayong tao? Tang Mazo, bulag ka talaga. Medyo baliw na sigaw ni Pang Chengfo. Kung si Huang Feng ay isang taong kapareho niya, ayos lang. Ang susi ay hindi mukhang si Huang Feng ang uri ng napakayaman na pangalawang henerasyon o anak ng isang opisyal. Ayaw niyang matalo sa ganoong tao. Siyempre, hindi inisip ni Pang Chengfo na natalo siya. Kahit na si Tang Mazo ang nagsasalita para kay Huang Feng ngayon, hanggat naayos niya ang pamilya ni Tang Mazo, maaari lamang siyang pakasalan ni Tang Mazo. Kahit na ayaw niya sa kanyang puso, wala itong silbi. Mas maganda pa rin ako sayo, sabi ni Tang Mazo nang hindi umaatres. Ang paulit-ulit na minamaliit, kahit na si Huang Feng ay may mabuting ugali, siya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Kaya naman, hindi na siya nagpakita ng awa. Gumamit siya ng higit na lakas sa kanyang palad, at biglang sumigaw si Pang Chengfo na parang baboy na kinakatay. Hindi inaasahan ni Pang Chengfo na ganoon kalakas si Huang Feng. Kailan pa siya nagdusa ng ganito? Nang makitang walang silbi ang pagbabante kay Huang Feng, gusto niyang humingi ng awa. Gayunpaman, nang makita niya si Tang Mazo sa tabi niya, nag-alinlangan siya. Kung nakiusap siya kay Huang Feng sa harap ni Tang Mazo, paano niya haharapin sina Tang Mazo at Huang Feng sa hinaharap? Bukod dito, nakita rin ni Pang Chengfo ang manager dito na naglalakad palapit sa kanya. Masaya siya sa puso niya. Hanggat may pumipigil sa kanya, malamang na hindi maglalakas loob si Huang Feng na gumawa ng malaking bagay dito. Paglabas niya, makikita niya kung paano niya haharapin ang maliit na padyak na ito.
Kaya, tumili si Pang Chengfo at nagdasal na sana ay dumating kaagad ang manager. Gayunpaman, ang kanyang mga panalangin ay tila walang silbi. Hindi alam ng manager kung ano ang mali sa kanya. Naglakad siya ng napakabagal. Hindi naman masyadong malayo, pero hindi pa rin siya nakakarating sa sobrang tagal na paglalakad. Gusto talagang ituro ni Pang Chengfo ang ilong ng kabilang partido at itanong, naiinis ka ba sa kuhol? Kahit isang kuhol ay mas mabilis kaysa sa iyo. Panipi. Siyempre, ang manager ay hindi isang suso, ngunit isang tao, isang normal na katutubong ng Jiangzhou. Nang mayabang na kinutya ni Pang Chengfo si Huang Feng ngayon, ang kanyang mga salita ay napakamapanghamak kay Jiangzhou. Sa makatuwid, bagamat kailangan na ngayong mamagitan ng manager ang hindi pagkakaunawaan dahil sa kanyang trabaho at mga responsibilidad, hindi niya inisip na turuan ng leksyon si Pang Chengfo. Kaya naman, natural na hindi mabilis ang kanyang bilis sa paglalakad. Ladies and gentlemen, this is a public place. If you have any conflicts, you can go elsewhere to solve them. Sana hindi nyo maapektuhan ang trabaho natin. Mabagal man siyang maglakad, ganoon lang kaikli ang distansya. Sa wakas ay naglakad ang manager ng kafe sa tabi ni Huang Feng. Nang magsimulang manghimok ang manager, si Pang Chengfo ay pinahirapan ni Huang Feng hanggang sa himatayan. Gayunpaman, siya ay suportado ng isang paniniwala, kaya hindi siya kailanman humingi ng awa. Ngayon, matapos marinig ang sinabi ng manager, sa sobrang tuwa niya ay halos maiyak na siya. Sa wakas nandito ka na, sabi ni Pang Chengfo sa manager sa kanyang puso. Okay, walang problema, masayang sabi ni Huang Feng. Nang naisip ni Pang Chengfo na sa wakas ay maaalis na niya ang kontrol ni Huang Feng, iniisip na niya na kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay hanapin ang lahat ng uri ng koneksyon para makipaggulo kay Huang Feng. Gayunpaman, kinaladkad na siya ni Huang Feng palabas, na walang intensyon na bitawan siya. Ang manager ng kafe, na inakala ni Pang Chengfo na kanyang tagapagligtas, ay nakangiti habang pinapanood si Huang Feng at ang iba pa na nagbabayad ng bill at umalis. Wala siyang intensyon na akitin ang mga ito. Sa wakas ay desperado na si Pang Chengfo. Alam niyang imposibleng umasa siya sa iba para iligtas ang sarili. Si Tang Mazo, na nasa tabi ni Huang Feng, ay ngumiti pa habang pinagmamasdan siya na pinahihirapan mula simula hanggang wakas. Huang Feng, tama ba? Please let me go, sabi ni Pang Chengfo kay Huang Feng sa isang napakamapagpakumbaba na paraan na may ideya na ang isang matalinong tao ay mas nakakaalam kaysa lumaban kapag ang posibilidad ay laban sa kanya. Gayunpaman, isang mabangis na liwanag ang kumislap sa sulok ng kanyang mga mata. Marami na siyang naisip na paraan para makaganti kay Huang Feng sa kanyang isip. Hanggat makakaalis siya, magtatapos ang magagandang araw ni Huang Feng. Dapat niyang pagsisihan si Huang Feng na tretuhin siya ng ganito, at pahirapan siya ng husto kaya mas gugustuhin niyang mamatay. Matalas ang mga mata ni Huang Feng na natural niyang napansin ang mga mata ni Pang Chengfo. At saka, kahit hindi niya ito mapansin ay hindi niya akalain na ganito ang pakikitungo niya sa kabilang partido. Sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, kukonsintihin niya ang usapin ngayon. Gayunpaman, naisip na ni Huang Feng ang mga bagay na ito sa sandaling kumilos siya. Kung natatakot siya sa paghihiganti ng kabilang partido, hindi niya piniling kumilos ngayon lang. Bagamat alam niyang gagantay ang kabilang partido, hindi mapapanood ni Huang Feng si Tang Mazo na binubuli ng kabilang partido nang walang ginagawa. Kahit na hindi nangyari ang insidente kahapon, magkaibigan pa rin sila ni Tang Mazo. Natural, hindi niya ito papansinin. Bukod dito, ang insidente kahapon ay nagpadama kay Huang Feng ng labis na pagkakasala kay Tang Mazo. Kasabay nito, may mga masalimuot na damdamin na hindi niya maintindihan. Kaya naman, kailangan pa niyang tumulong. Alam kong gagantay ka sa akin, pero wala akong pakialam. Kung may laban ka sa akin, puntahan mo lang ako. Huwag mong pahirapan ang babae. Kung willing siyang sumama sa'yo, wala akong tutol. Pero, kung ayaw niya at gusto mo siyang kunin sa pamamagitan ng puwersa, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Binalaan ni Huang Feng ang kabilang partido. Pagkatapos noon, binitawan ni Huang Feng ang kabilang partido. Dahil sa pagtulak ni Huang Feng, napaatras ng ilang hakbang si Pang Chengfo bago pinatatag ang kanyang katawan. Tiningnan niya si Huang Feng na may hinanakit at sinabing, "Fine, you have guts."
Tatandaan ko ang nangyari ngayon. Maghintay ka lang. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, marahil ay natakot siya na turuan siyang muli ni Huang Feng ng leksyon, kaya mabilis siyang tumalikod at umalis. Alam na niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Huang Feng, kaya halatang ayaw niyang manatili at patuloy na magdusa. Kabanata 577. Salamat sa ginawa mo ngayon lang. Tiningnan ni Tang Mazo ang medyo nahihiyang figure ni Pang Chengfo habang siya ay umalis. Medyo nakaramdam siya ng kasiyahan, at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng ng may pasasalamat. Hindi ko talaga papansinin ang ganitong bagay. Magkaibigan tayo di ba? Sabi ni Huang Feng. Magkaibigan. Magkaibigan nga tayo pero parang hindi tama na tretuhin mo ang isang kaibigan ng ganyan kahapon. Maganda ang mood ni Tang Mazo dahil nakita niya si Pang Chengfo na tinuturuan ng leksyon, kaya biniro niya si Huang Feng. Napahiya si Huang Feng nang marinig niya iyon at sinabing, pwede bang hindi natin laging pag-usapan ang nangyari kahapon? Siyempre hindi. Agad na itinanggi ni Tang Mazo, hindi lang iyon, ngunit madalas ko rin itong sasabihin sa hinaharap. Ito ay para ipaalala sa iyo na may utang ka sa akin, kaya kailangan mong tretuhin ako ng mabuti. Okay, I will definitely treat you well, pero bakit parang medyo mali? Sabi ni Huang Feng. Nag-react din si Tang Mazo sa oras na ito. Medyo namula ang mukha niya, at hindi natural na ginulo niya ang buhok niya. Then, she changed the topic and said, I am very happy to see that annoying fly being teaching a lesson today, but you have completely offended him today. He is a petite person, and you made him lose face in public. He must hate you very much. You have to be careful of his revenge. Alam ko ito. Tumango si Huang Feng at sinabi. Bagamat hindi niya kilala si Pang Chengfo pati na rin si Tang Mazo, maaari niyang hulaan na ang kabilang partido ay tiyak na hindi ito pababayaan ng ganoon lamang mula sa pagganap ng kabilang partido ngayon lamang. Gayunpaman, si Huang Feng ay talagang hindi masyadong natatakot. Hindi na siya katulad ng dati. Noong mga panahong iyon, graduate pa lang siya sa universidad na walang pera at kapangyarihan. Ngayon, mayaman na siya, at nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Secretary Q. Mayroon din siyang magandang relasyon sa pinuno ng Jiangzhou City Public Security Bureau. Mayroon din siyang mga kasanayan. Kahit na ang kabilang partido ay makapangyarihan, ito ang kanyang tahanan, hindi ang kabisera. Kung nandoon, kailangan talaga niyang mag-ingat. Mabuti naman at alam mo. Ayokong may mangyari sa iyo. Umaasa pa rin ako na tutulungan mo akong maibalik ang kalayaan ko. Mukhang natakot siya na baka hindi maintindihan ni Huang Feng na labis siyang nag-aalala sa kanya, kaya sinadya niyang nagpaliwanag. Alam ko, hindi ko makakalimutan. Sinabi ni Huang Feng, isa rin ba ang lalaking iyon sa mga humahabol sa iyo? Parang, sabi ni Tang Mazo. From the looks of it, nangunguna na siya sa list of suitors mo. He's about to get your family's approval. I say, hindi ganoon kaganda ang quality ng mga manliligaw mo, Huang Feng said. None of your business. Inilibot ni Tang Mazo ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabing, ang taong iyon ay isang palaka lamang. Hindi ako mahuhulog sa kanya. Kung ganoon, anong klaseng tao ang ideal partner mo? Hindi naman pwedeng ako yun di ba? Biro ni Huang Feng. Ghost lang ang may gusto sa'yo. Pervert ka. Si Tang Mazo ay parang pusa na naapakan ng buntot. Malakas niyang sinabi kay Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit, pero medyo na-guilty siya nang sabihin niya ito. Kaya gumamit siya ng malakas na boses para takpan ang sarili. Kung hindi, edi hindi. Bakit ang lakas-lakas mong sinasabi? Ungol ni Huang Feng. Hindi pinansin ni Tang Mazo si Huang Feng at dumiretso sa kanyang sasakyan. Pagkatapos, nagmaneho siya palayo. Hindi rin nagtagal dito si Huang Feng. Tapos na ang negosyo niya rito, at dapat na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga kondisyong iminungkahi ni Tang Mazo ay medyo hindi inaasahan at napakasakit sa paningin ng iba, sa pananaw ni Huang Feng, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Bukod dito, si Suyamo ay nasangkot din sa bagay na ito, kaya tiyak na kailangan niyang tanggapin ito. Kung iminungkahi ni Tang Mazo na hayaang tumakbo si Huang Feng sa paligid ng plaza sa sentro ng lungsod na Hubad, mararamdaman ni Huang Feng na mas hindi ito katanggap-tanggap. Nang dumating si Huang Feng sa winery, malapit na ang tanghali.
Sa oras na ito, nagsimula na ang paggawa ng alak sa ilalim ng kanyang mga tagubilin. Pagpasok pa lang niya sa winery, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng alak. Naamoy niya ang aroma na ito sa isa pang space-time, ngunit ito ang unang pagkakataon na naamoy niya ito sa Earth. Pumikit siya ng comfortable at hinimas ang ilong. Puno ng kalasinggan ang mukha niya. "Boss, nandito ka." Sa oras na ito, lumapit si Master Zhao na puno ng kagalakan ang mukha at binati si Huang Feng. Bilang isang veterano na nakikitungo sa alak sa loob ng mga dekada, natural na hindi siya masama sa pagtikim ng alak. Dati, nakita lang niya ang recipe ng alak na ito, kaya hindi niya alam ang lasa ng alak. Gayunpaman, ngayon, bago ang ganap na timplang alak, ang bango lamang ng alak na lumabas mula sa mga unang proseso ang nagpatibay sa kanya, isang veterano, sa lasa ng alak sa kanyang puso. Higit sa lahat, ang mga kinakailangan para sa paggawa ng alak na ito ay hindi masyadong mataas. Maliban sa ilang pagbabago sa ilang lugar, ang iba ay kapareho ng dati. Sa ganitong paraan, ang mga manggagawa sa pabrika ay napakahusay sa pagpapatakbo ng mga prosesong ito, na nagpabilis din sa proseso ng paggawa ng serbesa. "Well, kumusta ang sitwasyon?" tanong ni Huang Feng habang papasok siya. "Napakaganda. Walang aksidente sa produksyon. Maayos ang takbo ng lahat. Mataas ang espiritu ng bawat isa," sabi ni Master Zhao. Sanay din ang mga manggagawa. Alam nilang nagsara na ang dating amo. Ngayong dumating na ang bagong amo, natural na hindi sila nang ahas na maging pabaya. Natakot sila na matanggal sila sa trabaho ng bagong amo. Bukod dito, pamilyar na sila sa gawaing ito, kaya walang pag-aalinlangan sa paggawa ng serbesa. Sa makatuwid, ang bilis ng paggawa ng serbesa ay napakabilis pa rin. Iyan ay mabuti. Bigyang pansin ang alak. Kapag inimbak mo ito bago, dapat mong bigyang pansin. "Ayokong magkaroon ng anumang problema sa alinman sa mga proseso," sabi ni Huang Feng. "Boss, don't worry. Walang magiging problema. Mag-iingat ang lahat," nangako si Master Zhao. Si Master Zhao ay malinaw na nasa mabuting kalagayan ngayon. Inilagay siya ng bagong amo sa isang mahalagang posisyon nang dumating siya, at binigyan din niya siya ng pagtaas. Natural na umaasa siya na bubuti pa ang pabrika na ito, para manatili siya rito at tamasahin ang magandang pagtrato. Dati, iniisip pa rin ni Master Zhao kung ano ang dapat niyang gawin para matulungan si Huang Feng kung hindi masarap ang alak na ginawa ng recipe na ibinigay ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi na kailangan ang dati niyang mga alalahanin. Ang alak na tinimplahan ng recipe ni Huang Feng ay napakasarap sa pamamagitan lamang ng pag-amoy ng amoy ng alak. Higit na mas masarap ito kaysa sa alak na tinimplahan ng recipe ni Boss Wu. Sa makatuwid, talagang masaya si Master Zhao para kay Huang Feng. Maganda ang negosyo ni Huang Feng, kaya palagi niyang nasisiyahan ang ganoong pagtrato. Tatangkilikin niya ang paggamot na ito na lubos na nasiyahan sa kanya. Kabanata 578. Pagkatapos noon, si Huang Feng, kasama si Master Zhao, ay naglibot sa iba't ibang workshop. Alam ng maraming tao na may bagong boss ang pabrika, ngunit hindi nila nakita ang bagong boss. Ngayon, makikita na nila sa wakas ang sarili nilang amo. Maraming tao ang nagulat sa murang edad ni Huang Feng. Hindi nila inaasahan na napakabata ng bagong amo. Gayunpaman, tila napakadaling kausap ng bagong amo. Bukod dito, alam na alam niya ang tiyak na proseso ng paggawa ng alak. Sa buong proseso ng panunood, may nasasabi siya paminsan-minsan. Si Master Zhao, na nasa gilid, ay tumango bilang pagsang-ayon sa halos lahat ng oras. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Huang Feng, natuklasan din ni Master Zhao na si Huang Feng ay hindi isang karaniwang tao pagdating sa paggawa ng alak. Sa kabutihang palad, hindi naisip ni Master Zhao na linlangan si Huang Feng mula sa simula hanggang sa wakas. Sa makatuwid, napakasaya pa rin niya na naiintindihan ni Huang Feng ang mga partikular na prosesong ito. Ito ay dahil, kung nakatagpo siya ng anumang problema, maaari siyang magulat kay Huang Feng. Hindi siya maiintindihan ni Huang Feng dahil hindi niya naiintindihan. Bagamat iginagalang ni Boss Wu si Master Zhao noon, hindi gaanong alam ni Boss Wu ang tungkol sa paggawa ng alak. Sa simula man lang, hindi niya masyadong naiintindihan. May brewing formula lang siya. Sa makatuwid, maraming beses, nang hinanap ni Master Zhao si Boss Wu para pag-usapan ang mga bagay-bagay,
hindi sila makapag-usap ng magkasama. Hindi sila nagkaintindihan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay malinaw na hindi mangyayari kay Huang Feng. Dahil dito, mas naging masaya at mas motibasyon si Master Zhao. Nang mapanood ni Huang Feng ang opisyal na pagsisimula ng produksyon ng kanyang brewery, si Pang Chengfu, na nakatakas lang mula sa Huang Feng, ay nasa City General Hospital. Si Huang Feng ay hindi nagpakita ng awa noon, at ang manager ng cafe ay naglakad ng napakabagal upang lalo siyang magdusa. Sa makatuwid, nang tuluyang binitawan ni Huang Feng si Pang Chengfu, ang kanyang braso ay nabugbog at namamagana. Para kay Pang Chengfu, na hindi pa nagdusa noon, ito ay napakasakit. Ang sakit ay sobrang sakit na hindi niya kinaya. Sa makatuwid, pagkatapos iwan si Huang Feng, pumunta siya sa ospital. Sa oras na ito, nakita ni Kai Tian, na pumunta sa ospital pagkatapos magtanong tungkol sa balita. Sa wakas ay nakita si Pang Chengfu, na nag-aalboroto. Anong klaseng nurse ka? Bakit ang sakit? Alam mo ba kung paano gawin ito o hindi? Kung hindi, tawagan ang iyong punong nurse at kunin sa akin ang iyong patio. Panipi, sa oras na ito, pinapagalitan ni Pang Chengfu ang isang batang nurse na gumagamot sa kanya. Napaluha ang batang nurse matapos siyang pag-alitan ni Pang Chengfu. Gayunpaman, nilabanan pa rin niya at ginamo si Pang Chengfu. Nang makita ang eksenang ito, hindi gaanong nakiramay si Kai Tian sa nurse. Sa halip, naglakad siya patungo kay Pang Chengfu na puno ng pag-aalala ang mukha at sinabing, "Young Master Pang, anong nangyari sa iyo? Sino ang may lakas ng loob na saktan ka? Panipi, your F***sting finally here. Saan ka nagpunta? Sirang lugar talaga ang Jiangzhou mo. Anong klaseng tanga meron? Pati mga nurse mo basura na." Wala ni Katie Ting na paggalang si Pang Chengfu sa pag-aalala ni Kai Tian. Pinagalitan lang siya nito. Medyo nahiya si Kai Tian dahil ang mainit niyang mukha ay nakadikit sa malamig na puwitan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magalit kay Pang Chengfu. Bagamat kadalasan ay may mukha siyang puno ng pagmamataas kapag nakita niya ang iba pang mga young masters ng Qing Province, natural na hindi niya kayang maging mayabang sa harap ni Pang Chengfu, na may mas makapangyarihang background kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi siya magalit kay Pang Chengfu ay hindi na siya magalit sa ibang tao. Kaya naman napalingon siya at malamig na tumingin sa kinakabahang nurse. Matigas niyang sinabi, "Anong klaseng nurse ka? Sinaktan mo si Young Master Pang. Hindi mo ba napansin? Pumunta, kumuha ng isang may karanasan. Kung hindi, tatanggalin kita sa trabaho bukas." Panipi. Halatang medyo nataranta ang batang nurse kina Pang Chengfu at Kai Tian. Kaya naman umalis siya na may kaunting luha sa kanyang mukha. Obviously, hihingi siya ng tulong. "Young Master Pang, ano ang nangyayari?" Nang makitang umalis na ang batang nurse, muling ngumiti si Kai Tian at tinanong si Pang Chengfu. Nahuli ng isang baliw na aso. Mabangis na sinabi ni Pang Chengfu, "Hindi ba't sinabi mo na ikaw ang numero 1 Young Master ng Qing Province? Pagkatapos ay tulungan mo akong turuan ng isang tao ng leksyon. Okay lang ba yun?" Panipi. Oo naman. Tinapik ni Kai Tian ang kanyang dibdib at sinabing, "Young Master Pang, sabihin mo lang sa akin kung sino ito. Paano mo siya gustong harapin? Deal with him." Mabangis na kumislap ang mga mata ni Pang Chengfu. Tila naalala niya ang eksenang humingi siya ng awa sa harap ni Huang Feng. Nag-init at nahihiya siya sa eksenang iyon. Tila nakita niyang muli ang masamang tingin ng asong iyon na si Tang Mozo. Ang hitsurang iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Pilayan mo siya. Tandaan, huwag mo siyang patayin. Gusto ko siyang humingi ng kamatayan. Baliw na sabi ni Pang Chengfu na namumulang mga mata. Ang nangyari sa cafe ngayon ang pinaka-nakakahiya na na-encounter niya sa buong buhay niya. Ang iniisip pa lang niya ay parang nababaliw na siya. Sa makatuwid, kailangan niyang maghayganti. Kinailangan niyang maghayganti ng baliw. Sa ganitong paraan lang siya nakakaramdam ng ginhawa. Okay, walang problema. Bagamat siya ay medyo nabigla at natatakot sa inasal ni Pang Chengfu sa oras na ito, si Kai Tian ay pumayag kaagad. Sa kanyang opinyon, napakadali para sa kanya na turuan ang isang tao ng leksyon sa Qing Province ngayon. Gawin mo na agad, hindi na ako makapaghintay pa. Sinabi ni Pang Chengfu, una, pilayin ang kanyang mga binti.
Pagkatapos, dalhin mo ako upang makita siya. Gusto kong ako mismo ang gumawa nito. Saka ko lang maaalis ang puot sa aking puso. Okay, young Master Pang, sino ang taong ito? Tanong ulit ni Kai Tian. Pakiramdam niya ay wala ng kontrol ang galit ni Pang Chengfu. Kailangan niyang ayusin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Marahil ang bagay na ito ay magbibigay kasiyahan kay Pang Chengfu, at ang kanyang relasyon sa kanya ay magiging mas malapit. Sa oras na iyon, hindi masasabi ng kanyang ama na wala siyang ginagawa araw-araw at wala siyang ginagawang seryoso. Ang kanyang pangalan ay Huang Feng. Napakalapit niya sa isang taong tinatawag na Tang Mazo, sabi ni Pang Chengfu. Gayunpaman, medyo napahiya si Kai Tian. Kung aasa lang siya sa impormasyong ito, hindi niya mahanap si Huang Feng. Hindi niya alam kung sino si Huang Feng. Sasabihin ko sa iyo ang address ng kumpanya ng asong iyon na si Tang Mazo. Pagkatapos, sundan mo siya. Talagang makikita mo ang Huang Feng na iyon. Nagpatuloy si Pang Chengfu. Okay, young Master Pang, makatitiyak ka. Ipaubaya mo ito sa akin. Kahit na ang impormasyon ay malabo pa rin, ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Hindi inaasahan ni Kai Tian na magbibigay ng mas tumpak na impormasyon si Pang Chengfu. Kabanata 579. Young Master Pang, nandito ka ba? Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Sa oras na ito, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi kay Kai Tian na may mukha na puno ng ngiti. Wala na ang pambabula sa mukha ni Kai Tian nang kaharap si Pang Chengfu. Tumingin siya sa taong may pagmamalaki na mukha at sinabing, sabi ko, ano ang problema ng mga nurse sa iyong ospital? Kaka-graduate lang nila. Wala silang karanasan at nasaktan si young Master Pang. Panipi, paumanhin, hindi ko alam na kaibigan mo pala si young Master Pang. Kanina ko lang binatikos ang nurse. Sa pagkakataong ito, tinulungan ko si young Master Pang na makahanap ng makaranasang nurse. Ginagarantiya ko na walang magiging problema, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kina Kai Tian at Pang Chengfu. Sana ay nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, Dinjiang, tatandaan ko ang nangyari ngayon. At saka, si young Master Pang ay isang pinarangalan na panauhin mula sa Imperial Capital. Kung siya ay hindi masaya, lahat kayo ay kailangang tiisin ng kahihinatnan. Sabi ni Kai Tian sa medyo may edad na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang vice-presidente ng ospital na ito. Matanda na ang matandang pangulo, at matagal na niyang pinagmamasdan ang posisyon ng pangulo. Gayunpaman, wala siyang backer noon, kaya wala siyang magawa. Noong nakaraan, nagkataon na nagkaroon siya ng relasyon sa pamilya Kai. Kaya naman, natural na ayaw niyang maging malungkot si Kai Tian at bitawan ang kanyang pagkakataon na mahalal na pangulo. Sa makatuwid, labis pa rin siyang nag-aalala tungkol sa mga gawain ni Kai Tian. Matapos malaman na dumating si Kai Tian, pumunta pa siya para makita siya ng personal. Bukod dito, alam niya ang pagkakakilanlan ni Kai Tian. Maging si Kai Tian ay napakasaya sa young Master Pang na ito, kaya ang pagkakakilanlan ni young Master Pang ay halatang hindi simple. Hindi siya naglakas loob na saktan siya. Alam ko, naiintindihan ko. Ginagarantiya ko na hindi magkakaroon ng anumang mga problema, sabi muli ni Vice President Jiang. Pagkatapos nun, may pumasok na isa pang nurse. Pagkapasok nitong nurse, kinindatan niya sina Kai Tian at Pang Chengfu. Lumalabas na kahit na ang pamamaraan ng nurse na ito ay hindi kinakailangang kasing propesyonal ng nakaraang nurse, si Pang Chengfu ay lubos na nasisiyahan sa kanyang figure at hitsura. Nakatingin din ang mga mata niya sa kabilang party. Sa orihinal, ang nurse na ito ay inihanda ni Vice President Jiang para kay Kai Tian. Gayunpaman, tila si Kai Tian ay nakakapanood lamang habang si Pang Chengfu ay nag-enjoy sa buhay. Bagamat medyo naiinggit si Kai Tian sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na agawin ng isang babae kay Pang Chengfu. At saka, anong klaseng babae ang hindi niya gusto sa Jiangzhou? Hindi na kailangang masaktan si Pang Chengfu dahil sa isang maliit na nurse. Kung magkakaroon siya ng magandang relasyon kay Pang Chengfu, mas magiging maganda ang kanyang mga hinaharap na araw. Sina Kai Tian at Associate Director Jiang ay parehong matalinong tao, kaya sabay silang umalis sa ward at hindi ginulo ang mabuting gawa ni Pang Chengfu. Young Master Kai, paano ang bagay na nabanggit ko noong nakaraan?
Sa labas ng ward, hinayla ni Vice President Jiang si Kai Tian at nagtanong. Ano yun? Kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad, nagmamadali ako, naiinip na sabi ni Kai Tian. Kailangan pa niyang gawin ang ipinagagawa sa kanya ni Pang Chengfu. Wala siyang oras para mag-aksaya ng mga walang katuturang tao. Ito ay tungkol sa pagtulong sa akin na maging direktor ng ospital, mabilis na sabi ni Deputy Director Jiang. Sa katunayan, orihinal na gusto niyang makausap ang ama ni Kai Tian na si Kai Yud. Kung tutuusin, siya lang ang makakatulong sa kanya. Si Kai Tian ay isang playboy lamang. Wala siyang kakayahan para tulungan siya. Gayunpaman, tila medyo abala si Kai Yud kamakailan. Wala siyang oras para makita siya. Bukod dito, malapit nang magretiro ang matandang direktor ng ospital. Ang iba pang mga deputy director ay aktibo rin kamakailan at naghahanap ng mga koneksyon. Paanong hindi, siya nababalisa. Kaya naman, matapos marinig na dumating si Kai Tian ngayon, hindi lang niya ipinadala ang magandang nurse na matagal na niyang pinaghandaan, kundi pumunta rin siya para makita siya ng personal. Gusto niyang malaman kung ano ang takbo ng kanyang usapin. At least, gusto niyang hayaang makilala ni Kai Tian ang kanyang ama. Then you go and you ask my father. Wala akong pakialam sa mga walang kwentang bagay na ito. Sabi ni Kai Tian. Hindi talaga siya interesado sa mga bagay na ito. Sa kanyang opinyon, mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa pakikipaglaro sa ilang mga young masters. Sanay din siya sa ganoong bagay. Bukod dito, ang mga kakayahan ng mga taong iyon ay hindi mas mababa sa din na ito. Gusto ko ring makita si Boss Kai, pero mukhang sobrang busy niya kamakailan. Wala na akong pagkakataon na makita siya. Kung hindi, Young Master Kai, pwede mo ba akong tulungan na mag-ayos ng oras para makita ko si Boss Kai? Natural na nakita ni Deputy Director Jiang ang pagkainip sa mga mata ni Kai Tian, ngunit natitiis lang niya ito. Sino ang nagtanong sa kanya na humingi ng tulong ngayon? Kailangan pa niyang umasa sa hita ni Kai Yud. Sige, tutulungan kitang magtanong. Wait for my call. Nakita ni Kai Tian na alam ni Deputy Director Jiang kung paano gumawa ng mga bagay, kaya pumayag siyang tulungan siyang magtanong. Gayunpaman, nagtatanong lang ito. Wala siyang sasabihin para kay Deputy Director Jiang. Kamakailan ay nagalit sa kanya ang kanyang ama. Hindi niya kailangang magdusa ng malas para sa gayong tao. Sige, salamat, Young Master Kai. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita ni Young Master Kai. Sabi ni Deputy Director Jiang na may malaking kagalakan. Sige, mauna na ako. Hinaway ni Kai Tian ang kanyang kamay at lumabas ng ospital. Pagtingin sa likod ni Kai Tian, nawala ang ngiti sa mukha ni Deputy Director Jiang at napalitan ng malamig at mabangis na mukha. Kai Yud, mas mabuting tulungan mo akong maging direktor at tuparin ang iyong pangako. Kung hindi, babayaran kita. Sabi ni Deputy Director Jiang sa sarili. Matagal nang naglalaway si Vice Dean Jiang sa posisyon ng Dean. Alam din niyang ito na ang huling pagkakataon niya kaya todo-todo ang ginawa niya. Para matulungan siya ni Kai Yud, tinulungan niya dati si Kai Yud na gumawa ng isang ilegal na bagay. Gayunpaman, para sa posisyon na iyon, naramdaman niyang sulit pa rin ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung sinasadya o hindi sinasadya ni Kai Yud kamakailan. Talagang lumayo siya sa kanya at ayaw siyang makita. Malamang gusto niyang dumistansya sa kanya. Mabuti na lang at hindi ko ginawa noong panahong iyon. Kai Yud, kung hindi ka mabait, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Mabangis na sabi ni Deputy Director Jiang sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, syempre, hindi alam ni Kai Yud na dahil sa kawalang ingat at kawalang puso niya, kinaiinisan na siya ng iba. Marami siyang dapat gawin araw-araw at marami siyang nakilala. Natural, imposibleng isipin niya ang lahat. Hindi man lang niya naalala ang lahat ng ipinangako niya. Pagkalabas ng ospital, abala si Kai Tian sa mga bagay na ipinagagawa sa kanya ni Pang Chengfu. Ngayon, ang bagay ni Pang Chengfu ay sa kanya, kaya syempre siya ay napaka-attentive. Gayunpaman, kung alam niya na ang dahilan kung bakit naging ganito ngayon si Tung Chenjun at ang kanyang anak ay may kaugnayan sa taong gusto niyang turuan ng leksyon, hindi niya alam kung magiging ganoon pa rin siya kaaktibo. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang Kai Tian ay halatang hindi alam. Marahil ay malalaman din niya sa huli.
Gayunpaman, sa ngayon, ang kanyang isipan ay puno ng pag-iisip kung paano haharapin si Huang Feng upang masiyahan si Pang Chengfo at mapasaya siya. Tungkol sa dahilan sa likod ng salungatan sa pagitan ni Huang Feng at Pang Chengfo, hindi ito isang bagay na dapat niyang alalahanin, at hindi rin ito isang bagay na gusto niyang alalahanin. Kabanata 580, Kuya Huang, nandito ka. Sa hapon, umalis si Huang Feng sa serbeserya. Hindi siya umuwi, ngunit dumiretso sa tirahan ni Tianjun at ng kanyang kapatid. Sa panahong ito, sa katunayan, madalas na naglaan ng oras si Huang Feng para bisitahin si Tianjun at ang kanyang kapatid na babae. Bukod sa pakikipag-chat kay Tianjun, madalas niyang ginagamot ang sakit sa binti ni Tianlin. Pagkatapos ng panahong ito ng paggamot, ang binti ni Tianlin ay bumuti ng husto. Bagamat hindi pa rin siya makalakad mag-isa, nararamdaman niya ito paminsan-minsan. Lalo na nang fretuhin siya ni Huang Feng, mas halata ang pakiramdam. Ito ay nagpasaya kay Tianjun at sa kanyang kapatid. Ang sitwasyong ito ay isang bagay na hindi nila pinanggahasang isipin noon. Gustuhin man nila, alam nila na ang iniisip nila ay wishful thinking. Gayunpaman, sa tulong ni Huang Feng, ito ay naging isang katotohanan. Paanong hindi sila magiging masaya? Wala sa bahay ang kapatid mo. Pumasok si Huang Feng sa silid at sinabi kay Tianlin. Sa panahong ito ng pakikipag-ugnayan, napakaganda ng relasyon ni Huang Feng at Tianjun, lalo na si Tianjun. Hinahangaan niya ngayon at nagpapasalamat kay Huang Feng. Natural, walang magiging problema sa pakikasama kay Huang Feng. Well, lumabas ang kapatid ko para magtrabaho. Nakangiting sabi ni Tianlin. Kahit kailan, may ngiti sa mukha ni Tianlin, na para bang palagi siyang nasa mabuting kalagayan, at walang hindi masaya. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit naging ganito si Tianlin, sa isang banda, ay dahil siya ay optimistic sa kalikasan. Ang isa pang dahilan ay natural dahil sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid na si Tianjun, ay madalas na nag-aalala tungkol sa kanyang karamdaman. Ayaw niyang malungkot ang kapatid dahil sa malungkot nitong mukha. Tumango si Huang Feng. Hindi sinabi ni Tianjun ang totoo sa kapatid niya dahil alam niyang ayaw magtrabaho ng kapatid niya sa industriyang ito, kaya gumawa siya ng dahilan para magtrabaho kay Huang Feng bilang security guard. Hindi ito pinagdudahan ni Tianlin dahil sa kanyang puso, si Huang Feng ang taong nagtrato sa kanya ng pinakamahusay sa mundo bukod sa kanyang kapatid. Normal para sa kanyang kapatid na magtrabaho para kay Huang Feng. Kung bakit hindi alam ni Huang Feng kung bakit wala si Tianjun sa bahay, ito ay maliwanag. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang amo. Imposibleng malaman ang lahat sa pabrika. Bukod dito, sinabi ni Tianjun kay Tianlin na mayroong higit sa isang industriya si Huang Feng, kaya normal lang na hindi niya kilala ang bawat empleyado sa ilalim niya. Gayunpaman, maaaring hindi alam ni Tianjun na ang sinabi niya noon ay naging katotohanan. Si Huang Feng ay naging isang boss, at mayroon siyang higit sa isang industriya. Kuya Huang, maupo ka muna. Kukuha ako ng isang basong tubig. Sabi ni Tianlin kay Huang Feng. You don't have to be so polite. Every time I come, you are so polite. Pinigilan ni Huang Feng si Tianlin na gustong magbuhos ng tubig. Diretso na nating simulan ang paggamot. Sabi ni Huang Feng. Mabuti naman. Sabi ni Tianlin. Siya ay napaka-cooperative sa paggamot ni Huang Feng. Sa isang banda, gusto niyang kumawala sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kabilang banda, ayaw niyang mag-alala ang kapatid sa kanya. Umupo ang dalawang tao. Pagkatapos nito, inilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay sa binti ni Tianlin at nagsimulang i-channel ang enerhiya sa kanyang katawan sa katawan ni Tianlin. Marahil ito ay dahil mas may karanasan siya sa paggamot sa mga pinsala ni Bai Xiaoru noon, o dahil ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay sumailalim sa isang qualitative change. Kasabay nito, ito ay naging mas malalim. Noong ginagamot ni Huang Feng si Tianlin ngayon, malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago sa katawan nito. Ang orihinal na walang buhay na hita ay tila biglang nagkaroon ng sigla. Nang ibuhos ni Huang Feng ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan, malinaw niyang naramdaman ang sigla. Tila puno ng sigla ang kanyang hita. Tuwang-tuwa si Huang Feng. Maganda pa rin ang impresyon niya sa optimistic at cute na babae na ito. Kung hindi, hindi niya ito ginagamot. Ngayon, nagkaroon ng epekto ang kanyang paggamot. Si Huang Feng ay natural na napakasaya.
Bilang taong sangkot, natural na naramdaman ni Tianlin ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa unang pagkakataon. Kahit na paminsan-minsan ay nararamdaman niya ito sa ilalim ng paggamot ni Huang Feng, ang pakiramdam ay napakahina pa rin. She reacted to such a weak feeling dahil matagal na siyang walang nararamdaman. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay malinaw na naiiba mula sa dati. Ito ay mas matindi at mas halata. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang mukha ni Tianlin ay puno ng hindi kapani-paniwalang pagkagulat. Bagamat may malaking natuklasan, hindi binaygo ni Huang Feng ang kanyang pagbabantay. Sinubukan pa rin niyang kontrolin ang kanyang enerhiya at hinayaan itong gumala sa katawan ni Tianlin. Masasabing ang mga pagbabago ngayon ni Tianlin ay talagang nasa kanyang inaasahan. Kaya lang, medyo nauna pa ito sa inaakala niya. Sa makatuwid, kahit na masaya si Huang Feng, hindi siya masyadong nagulat. Bagamat tuwang-tuwa rin si Tianlin, hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Natatakot siya na maabala niya si Huang Feng. Kaya naman, kumalma siya at unti-unting naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Pinagpapawisan na ang noo ni Huang Feng. Ngayon, nagbayad siya ng higit sa karaniwan dahil nakita niya ang mga pagbabago sa katawan ni Tianlin ngayon. Gusto niyang gamutin ang binti ni Tianlin sa isang pagkakataon. Sa makatuwid, hindi siya huminto pagkatapos ng isang cycle gaya ng dati. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paggamot. Bagamat hindi nakakakita ang mga mata ni Tianlin, mas sensitibo siya sa mga pagbabagong ito kaysa sa iba. Sa makatuwid, lalo siyang nagpapasalamat kay Huang Feng sa kanyang puso. Sa wakas, pagkaraan ng isang oras, huminga ng malalim si Huang Feng at binuksan ang kanyang mga mata. Kahit na ang kanyang mukha ay mas pagod kaysa sa karaniwan at ang kanyang mga mata ay nawalan ng kinang, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng pagkasabik. Tianlin, subukan mong tumayo. Sabi ni Huang Feng kay Tianlin. Kuya Huang, kaya ko ba talaga? Naramdaman din ni Tianlin ang pag-alis ng palad ni Huang Feng. Alam niyang tapos na ang paggamot ngayon. Gayunpaman, hindi niya alam kung hanggang saan ang naabot ng kanyang katawan. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang una niyang naramdaman ay takot. Natatakot siya na susubukan niya ng may pag-asa at pagkatapos ay mabibigo muli. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay hindi isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Maniwala ka sa sarili mo, Tianlin. Kaya mo yan, hinikayat ni Huang Feng. Kuya Huang, naniniwala ako sa iyo. Kahit medyo kinakabahan pa si Tianlin, matigas ang mukha niya. Dahil sa mga naunang pagtatangka, hindi talaga siya naniniwala sa sarili niyang nararamdaman. Gayunpaman, naniniwala siya kay Huang Feng. Naniniwala siya sa taong ito na nagkusa na tulungan siya. Sa makatuwid, matapos marinig ang kahilingan ni Huang Feng, bagamat kinakabahan pa rin siya, sinubukan pa rin niyang tumayo. Ay nalalayan ng mga kamay ni Tianlin ang magkabilang gilid ng wheelchair. Pagkatapos, sinimulan niyang ilipat ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang mga bisig. Unti-unting, umangat ang itaas na bahagi ng katawan niya.